Mapang-akit nang umiti si Azella habang unti-unting lumalapit sa kinatatayuan ni Charlie. Naglakbay ang kanyang tingin sa maganda nitong katawan. Mula sa basang buhok, mapungay na mga mata, matangos na ilong at ang nakamamatay nitong ngiti. Gusto na niyang mawala ng malay sa mukha pa lang nito. Pero nag-init ang katawan niya nang dumako ang kanyang tingin sa matipuno nitong dibdib paibaba sa nakakatakam nitong abs sa tiyan. Charlie. Paos niyang sabi ng tuluyang hawakan ng pisngi ng lalaki. Ramdam niyang init mula roon patungo sa himaymay ng kanyang mga ugat. Mapang-akit na humaplos ang kanyang kamay mula sa balikat nito, paibaba sa matipunong dibdib. Nawala ang kakarampot nilang distansya nang hapitin nito ang baywang niya. Dumikit ang dibdib niya sa katawan nito. Tumingin ito roon nang sumungaw ang puno ng kanyang dibdib sa sexy scoop neckline ng suot niyang damit. Mas idinikit niya ang katawan nang makita ang kakaibang pagnanasa sa mga mata nito. Charlie. Bulong niya na may impit na daing nang bahagya nitong paluin ng kanyang pangupo. Napaliyad siya sa ginawa nito, pero sumiklab ang init sa kanyang katawan nang halikan nito ang leeg niya. Pinulupot niya ang dalawang braso sa batok nito. Mas niliyad niya ang katawan para bigyan ito ng magandang akses. Bumaba pa lalo ang labi nito. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang ulo dahil sa iba't ibang sensasyon na nararamdaman. Hanggang sa, Azella, uwian na. Tama ng imagination mo. Nagising ang diwa ni Azella sa sigaw ng kaibigan niyang si Fritzy. Pinaypayan niya ang sarili nang makaramdam ng init sa kabila ng malakas na aircon sa kanilang opisina. Nakaupo pa rin siya sa harapan ng kanyang mesa. Hawak niya ang mouse ng computer habang nakatapat ang cursor sa shutdown button. Papatayin na sana niya ang computer, pero hinigop ng tingin ni Charlie ang diwa niya mula sa desktop patungo sa daigdig nilang dalawa. Wallpaper niya ang topless nitong larawan kung saan nakikita ang tattoo ng anghel sa kanan nitong dibdib. Kinuha pa niya yun sa internet. Marami itong mga larawan doon pero yun ang pinaka nagustuhan niya. Bye my love. Weekends na naman at 2 araw tayong hindi magkikita. Pero palagi mong tatandaan na ikaw palagi ang laman ng puso't isipan ko. Madamdamin niyang sabi habang nakatitig sa picture ng hinahangaan niyang artista. Hay nako, nababaliw ka na naman habang nakatitig kay Charlie Azella. Itigil mo na yan at wala namang mapapalarian. Muling sabi ni Fritzy. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko, Fritzy. Mahal na mahal ko siya at ang pagmamahal ay sadyang nakakabaliw. Nangangarap niyang sabi. Umuwi na nga tayo. Dadaan pa tayo sa DNV Mall para bumili ng regalo sa birthday ni Mama bukas. Baka magsara na yun. Sige, sandali lang. Papatayin ko lang ang computer ko. Tuluyang pinindot ni Azella ang mouse. Nang mamatay ang computer, kinuha naman niya ang cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa. Napangiti siya nang makita ang picture ni Charlie sa wallpaper ng cellphone niya. Yun din ang larawan na nasa desktop niya. Hinalikan pa niya ang screen ng phone bago isilid sa shoulder bag niya. Tara na! Nakangiti niyang sabi kay Fritzy. Hinila pa niya ito patungo sa elevator. Paglabas nila ng gusali, sakto rin ang paglabas ng kanilang boss na si Cedric Acosta, ang kakambal ng kanyang my love na si Charlie. Nagtatrabaho siya sa Acosta's Group of Companies bilang marketing staff. 4 na buwan pa lang siya sa kumpanya at masasabi niyang worth it ang pagtatrabaho niya roon. Malaki ang sweldo at mabait na mga katrabaho niya. Pero si Fritzy ang pinaka-close sa kanya dahil magkatabi lamang sila ng mesa at pareho din sila ng trip sa buhay. Ang gwapo talaga ni Sir Cedric, no? Ang lakas ng apil ng pagiging seryoso niya. Sa tingin mo, may girlfriend na kaya si Sir Azella? Bulong na tanong ni Fritzy. Ewan ko, hindi ako interesado kay Sir Cedric. Mas gwapo kasi sa kanya ang my love ko. Hindi papatalo niyang sabi. Gaga, identical twins sila at pareho silang gwapo. Mas baliw ka lang kay Charlie. Totoo naman ang sinabi ni Fritzy. Halos walang pinagkakaiba sa itsura ng dalawa. Mula yata sa hiblo ng buhok hanggang talampakan ay magkatulad ng mga ito. Na-starstruck pa siya kay Cedric noong una niya itong makita. Mabuti at nalaman niya agad na ito ang kanilang boss bago pa siya magpaka-fangirl. Anong nagagawa ko kay Charlie tumibok ang puso ko? Sagot niya kay Fritzy. Ay sus, baka mamaya pinagpapantasyahan mo rin si Sir Cedric. Kunwari ka pa.
Hindi si Charlie ang may love ko at sa kanya lang nakatuon ang mga mata ko. Patuloy sila sa pagtatalo kung sino ang mas gwapo sa magkapatid. Hanggang makarating sila sa DNV Mall. Naglipot agad sila ni Fritzy para maghanap ng pangregalo sa mama nito. Pero huminto ang pag-ikot ng mundo ni Azela nang makita si Charlie. Nakatayo ito at nakangiti sa kanya. Oh my God, si Charlie! Tumakbo siya palapit dito at mabilis itong niyakap. Charlie, my love, nainip ka ba sa paghihintay sa akin? Sorry kalalabas ko lang kasi sa work. Huwag ka nang magalit. Matutuloy pa rin ang date natin. Narito na ako, my love. Bitiwan mo nga yan, Azela. Pati ba naman Stanley papatulan mo? Malala ka na talaga. Saway sa kanya ni Fritzy pero hindi siya nakinig. Kiniskis pa niya ang pisngi sa dibdib ng Stanley ni Charlie sa harap ng jewelry shop. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi pa siya nakontento dahil iniyakap niya rin ang isang binti nito. Halos masira na ang Stanley dahil sa ginagawa niya. Stanley to ni Charlie. Bawat Charlie ay akin lang. Sagot niya sa kaibigan. Tinitigan niya ang napakagwapo nitong Stanley. Pero nakuha ng lalaki sa loob ng jewelry shop ang atensyon niya. Nakatingin din ito sa kanya at mabilis umiwas nang makitang nakatingin siya dito. Hindi niya kilala ang lalaki dahil sa suot nitong face mask at sombrero. Pero pamilyar to sa kanya. Sinundan niya lang ito ng tingin hanggang sa umalis sa shop. Hoy Azela, first time mong pumaling sa iba Sino yun? Tanong ni Fritzy. Kinuha ni Azela ang cellphone sa bag niya. Pakiramdam niya ay si Charlie ang lalaking yun. Kabisado niya ang taas, laki ng katawan at kung paano ito maglakad. Kaya nasisiguro niya na si Charlie yun. Fritzy, ippupuntahan pa pala ako. Tatawagan na lang kita mamaya, mauna na ako. Nagmamadali niyang paalam sa kaibigan. Saan ka pupunta, Azela? Hahabulin ko lang ang forever ko. Tumakbo siya para sundan ng lalaki. Hindi pwedeng makatakas ang forever niya. Paglabas ng mall, hinanap niya agad ito. Nakita niyang tumatakbo ang lalaki patungo sa isang pamilyar na kotse. Napangiti siya nang makitang naghihintay sa loob ng sasakyan ng boss niya. Sinasabi ko na nga ba, si Charlie talaga yun. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sasakyan para habulin si Charlie. Hinawakan niya ang pinto para pigilan yon sa pagsara. Oh my gosh, Charlie! Pa-picture po! Hindi ako si Charlie. Sagot nito. Pero lalo niyang nakumpirma ang hinala dahil sa boses nito. Sigurado ako na ikaw yan, Charlie. Kahit naka-face mask ka pa, kilala pa rin kita. Pagpupumilit niya. Tumingin si Charlie sa likuran niya. Naririnig naman ni Azela ang papalapit ng mga tao. Marahil ay narinig ng mga ito ang boses niya na naroon si Charlie at hihingi rin ng picture. Dapat siya ang una makapagpa-picture kay Charlie bago ang iba. Hindi biro ang kanyang ginawa, mahabol lang ito. Hindi siya papayag na... Nagulat si Azela nang bigla siyang hilahin ni Charlie papasok sa kotse at hindi niya napaghandaan ang pagbagsak niya. Natapon ang laman ng bukas niyang bag. Nabitiwan niya ang kanyang cellphone. Tumama ang kanyang mukha sa matigas na bagay. Nakaluhod siya habang nakataas ang isang paa sa upuan. Mabuti na lang at slacks ang suot niya, hindi siya masisilipan. Umalis na tayo bago ako pagkaguluhan dito. Nagmamadaling utos ni Charlie sa driver. Hindi man lang nito inalam kung anong pwesto niya sa loob ng sasakyan. Naramdaman ni Azela ang pag-andar ng sasakyan. Kumapit siya sa nahagip ng kanyang kamay para hindi siya tuluyang gumulong sa loob. Bakit mo siya dinala sa sasakyan natin, Charlie? Nanigas ang katawan ni Azela nang maramdaman ang mainit na hininga sa punong tenga niya. Napalunok din siya nang marinig ang tibok ng puso nito. Gulat niyang inangat ang tingin dahil may ideya siya kung sino ang hawak niya ngayon. Oh my gosh, Sir Cedric, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na hawakan ka. Gulat niyang sabi nang makumpirma ang hinala. Sa dibdib nito humampas ang mukha niya kanina. Nahigit niya ang paghinga nang tumingin din ito sa kanya. Pakiramdam niya ay pumunta lahat ng kanyang dugo sa muka. Nagiinit ang kanyang pisngi sa paraan ng tingin nito. Parang hinahalukay nito ang buong pagkatao niya. Hindi tayo makakaalis sa mall kung hindi ko gagawin yun. Sagot ni Charlie sa kakambal. Bumalik dito ang tingin ni Cedric. Hindi rin makabubuti na isinakay mo siya rito. Sinubukang ayusin ni Azela ang pwesto niya dahil kakaiba ang nararamdaman niya sa pagkakadikit nila ni Cedric.
Pero nahirapan siya. Nasa paanan niya si Charlie at baka tamaan ito ng paa niya. Nabigla lang ako nung sugurin ako ng fans. Palalabasin ko na rin siya. Itigil mo na sasakyan dyan sa walang tao, Manong. Sigaw ni Charlie sa driver. Muling humawak si Azella kay Cedric nang biglang nagpreno ang driver. Napaangat pa ang paa niyang nakapatong sa upuan. Hindi naman kumilos si Cedric sa kinauupuan. Parang baliwala lang dito ang ginagawa niyang paghawak. Get out, woman. Your leg is too comfortable lying on my lap. Malakas na itinulak ni Charlie ang binti niya. Humampas naman ang balakang niya sa likod ng shotgun seat. Aray ko naman, my love. Napaka-gentleman mo naman. Nakangiwi niyang daing. Bumitiw siya kay Cedric. Maayos na siyang nakakilos dahil sa pagtigil ng sasakyan. Umupo siya sa gitna ng dalawa habang hinihimas ang balakang niya. Kinuha niya ang kanyang bag. Isa-isa niyang pinulot ang laman niyon na nagkalat sa loob ng sasakyan. Get out! Napaigtad sa gulat si Azella nang muling sumigaw si Charlie. Kaya wala sa sarili niyang nahampas ng bag ang mukha nito. Ow! Shit! Daing ng lalaki. I'm sorry, Charlie. Hindi ko sinasadya. Hindi alam ni Azella kung ano ang una niyang gagawin. Kung hahawakan ba niya ang kamay nitong sapo ang nasaktang muka o hahaplusin ang likuran nito para pakalmahin. Alinman sa dalawa ay wala siyang nagawa nang matalim itong tumingin sa kanya. Galit ka ba? Hindi ko naman sinasadya eh. Sorry na. Paumanhin niya habang umaatras patungo sa direksyon ni Cedric. Ramdam niya ulit ang pagdikit ng kanyang likuran sa braso ng boss niya. Muling uminit ang kanyang mukha nang tila naglakbay sa kanyang katawan ng init mula roon. Hindi niya alam kung saan ba siya kinakabahan. Sa masamang tingin ni Charlie o sa pagdikit ng katawan niya kay Cedric. Get out! Nasa pa ni Azella ang dibdib nang waling sumigaw si Charlie. You brought her in, Charlie. Don't get mad. It's your fault. Mahinahong sabi ni Cedric sa kakambal. Nakahinga ng maluwag si Azella nang alisin ni Charlie ang tingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano bang ikinagagalit nito. Wala naman siyang ginagawang masama para sigawan nito. Just get out, Mas Barceliaga. Muling sabi ni Cedric. Dumistansya si Azella kay Cedric. Pero muli siyang napaatras nang samaan ulit siya ng tingin ni Charlie. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Natapon kasi nang hilahin mo ko. Mahina niyang katwiran. Bilisan mo. Baliwala nitong sagot. Sana marunong ka mag-sorry, no? Public figure ka pa naman at hinahangaan ko. Kasalanan mo rin naman kaya ka napunta rito. Oo na, pinapatawad na kita. May love kasi kita kaya kahit ang gentleman ka at naninigaw, pinapatawad na kita. Ngumiti siya sa lalaking masungit. Pinulot ni Azella ang natitirang gamit na nakakalat sa sahig ng kotse at isinilid sa kanyang bag. Lumukwang din siya sa kabilang gilid ni Cedric para makuha ang cellphone niya. Excuse me, sir. Kukunin ko lang po ang cellphone ko. Nakayuko niyang sabi. Dinampot naman nito ang cellphone niya at ibinigay sa kanya. Thank you, sir. Binuksan niya ang cellphone at inilagay sa kamera. Nagulat naman siya nang hawakan ni Charlie ang braso niya at baliwalang tinulak palabas ng sasakyan. Pa-selfie muna kahit isa lang. Mabilis niyang pinindot ang cellphone bago pa sumara ang pintuan ng sasakyan. Hindi niya alam kung anong itsura nila sa picture. Ang mahalaga ay nakakuha siya ng larawan kasama si Charlie. Mag-iingat kayo, masungit kong my love. Paalam! Kumaway pa siya sa papalayong sasakyan kasunod ng malakas na pagtili. Oh my gosh! Nakasama ko si Charlie at may picture pa kami. Kinikilig niyang sabi bago tingnan ang larawan nila. Ang swerte ko talaga ngayong araw. Muli siyang tumili nang makita ang larawan. Kitang-kita ang masamang tingin ni Charlie sa kanya. Nakasuot pa rin ito ng sombrero at face mask, pero ayos lang sa kanya. Ang mahalaga ay may selfie sila. Izinom naman niya ang picture ng bahagyang mahagip si Cedric. Naka-side view ito at nakatingin sa labas ng bintana. Natigilan si Azella at napatitig kay Cedric. Hinawakan niya ang tapat ng kanyang pulso nang maramdaman ng kalungkutan. Parang dinadala siya nito sa mundong hindi siya pamilyar. Ganoon din ang nangyayari sa kanya kapag tinititigan ang wallpaper ni Charlie sa cellphone at desktop niya. Hinihila siya nito sa mundong sila lamang dalawa. Mabilis pinilig ni Azella ang kanyang ulo para mawala sa isip niya si Cedric. Si Charlie lang ang dapat kong tingnan at isipin. Siya ang may love ko at hindi ako taksil.
Saway niya sa sarili. Binalik niya ang cellphone sa bag at pumara ng taxi para makauwi. Gusto niyang matulog agad at namnamin ang mga eksena sa pagitan nila ni Charlie kanina. Samantala, naging tahimik si Cedric at Charlie sa loob ng sasakyan pagkaalis ni Azela. Inalis ni Charlie ang sombrero at face mask at sumandal sa upuan bago pumikit. Seryoso naman si Cedric na nakatingin sa labas ng bintana. Maya-maya ay binasag ni Charlie ang katahimikan nilang dalawa. You seem to know the girl earlier. Do you know her, bro? She's one of my employees. Baliwalang sagot ni Cedric. Nakangising tumingin si Charlie kay Cedric. Nanatili naman ang tingin ni Cedric sa labas ng bintana. You have a lot of employees, Mr. CEO. I wonder how did you know her? May panunuksong sabi ni Charlie. I'm the CEO. It's not a big deal. Kung hindi ko napansin na inalalayan mo siya kanina paghila ko, baka maniwala ako sa it's not a big deal mong yan. Aminin mo, may relasyon kayong dalawa, no? Seryoso naman tumingin si Cedric sa kakambal niya. Get to the point, Charlie. Bakit nagpasundo ka sa akin sa DNV Mall? Tumawag ba sa'yo si Lolo? Hula niya sa totoong rason ng pakikipagkita nito sa kanya. Bihira silang magkita ni Charlie. Abala ito sa propesyon bilang artista, habang siya naman ay abala sa negosyo. Alam niyang may dahilan kaya ito nakipagkita sa kanya ngayon. Oo, alam kasi niyang hindi mo sasagutin ang tawag kapag nakita na siya ang caller. Anong kailangan ni Lolo? The wedding is set, Cedric. Maikling sabi ni Charlie. Umayos ng upo si Cedric. Diretso siyang tumingin sa unahan ng sasakyan. Mas naging seryoso ang itsura niya sa narinig mula kay Charlie. When? Next month ang kasal mo. Uuwi siya ngayong week mula sa UK kasama ang magiging asawa mo. Kahit anong gawin natin, hindi na natin mapipigilan ang kasal. Nagpagawa na rin siya ng wedding ring mo. Yun ang kinuha ko kanina sa jewelry shop. Pinadala niya yun galing UK. Ibigay mo sa akin. Ako nang kakausap kay Lolo tungkol sa kasal. Sandali. Tumingin si Cedric kay Charlie nang matigilan to. Bakit? Tanong niya sa kapatid. Nawawala ang singsing, Cedric. Gimbal nitong sabi. Pero nakasalalay sa singsing ang buhay nito. Nauunawaan niya si Charlie. Parusa ang katumbas kapag nawala ang isang bagay na pag-aari ng lolo nila. At ang singsing na yon ay isa sa mga pag-aari nito. Ito ang nagpagawa sa singsing at nararapat nilang ingatan yun. Hanapin mong mabuti, baka nahulog lang dyan. Manong, itigil mo muna ang kotse sa tabi. Utos ni Charlie sa driver. Itinigil ng driver ang sasakyan. Hinanap naman ni Charlie ang singsing sa loob ng kotse. Sigurado ka bang hindi mo naiwan sa shop ang singsing? Muling tanong ni Cedric sa natatarantang kakambal. Hawak ko yung kanina nang pumasok ako sa kotse mo. Pero, teka, yung empleyado mo, kinuha niya ang singsing. Siya lang ang kasama natin kanina. At baka yung singsing talagang gusto niyang makuha kaya niya ako hinabol. Nagpanggap lang siyang fan para makapasok sa kotse. Tawagan mo siya, Cedric. Nagko tayo kay Lolo kapag nawala ang singsing na yun. Ang mahal pa naman nun. She's not like that. Check your jacket, baka nilagay mo riyan. Kinapa naman ni Charlie ang mga bulsa ng jacket. May dinukot ito mula roon at napangisi ito sa kanya. Nasa bulsa ko pala. Naiiling niyang kinuha ang singsing dito bago ilagay sa bulsa ng coat niya. Next time, huwag kang basta magbibintang, okay? Oo na, akala ko lang kasi nawala. Careless. Manong, umalis na tayo. Utos niya sa driver. Binalik niya ang tingin sa labas ng bintana nang muling umandar ang sasakyan. Ayos ka na ba? O bumabalik pa rin ng maayos na ako? Huwag mo nalang ipaalala sa akin yan. Mabilis niyang putol sa sasabihin ni Charlie. Natahimik naman si Charlie at hindi na muling nagtanong. Pabor yun kay Cedric dahil nasasaktan pa rin siya kapag naaalala ang nakaraan. Sinasabi lang niyang maayos siya, pero ang totoo ay hindi pa. Hindi pa niya nakakalimutan ang nangyari sa fiancé niya na naging dahilan kaya nawala ito sa piling niya. Hindi kilala ni Charlie ang fiancé niya, pero nakita na ito ng lolo niya sa personal dahil pinakilala niya rito ang nobya, ang fiancé niya. Pero alam ng mga ito ang mga nangyari noon. Kinabukasan, dumalo si Azela sa kaarawan ng mama ni Fritzy para ibida ang larawan nila ni Charlie. Masaya siyang nagkukwento ng mga nangyari, pero hindi ito naniniwala sa kanya. Hindi ako nagbibiro, Fritzy. Si Charlie talaga yan.
Hinila niya ako patungo sa loob ng sasakyan kaya nakuha ko ang picture na yan. Tingnan mo pa ang date ng kuha. Iniaraw niya rito ang cellphone sabay pakita ng petsa ng picture. Kahit na, paano ba kasi ako maniniwala na si Charlie yan mata lang ang nakikita? Nagdududa nitong sabi. Si Charlie talaga yan. Tingnan mo to, kasama niya si Sir Cedric sa kotse. Pinakita niya rin ang nahagip na anggulo ni Cedric kay Fritzy. Ito, maniniwala ako na si Sir Cedric yan. Pero itong isa, hindi si Charlie yan. Baka assistant yan ni Sir Cedric at pinagpanggap mo lang na si Charlie para ipagmalaki sa akin. Hindi mo ako maluloko, Azela. Kung si Sir Cedric ang kasama mo sa selfie at sinabi mo sa akin na si Charlie, baka maniwala pa ako. Pero itong nakasombrero at face mask, hindi talaga. Nainis si Azela dahil hindi niya mapaniwala si Fritzy. Gusto niyang alisin sa isip nito na may pag-asa sila ni Charlie at magandang simula yun sa pagbuo ng future nila. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ang mahalaga ay nakasama ko si My Love. Nakanguso niyang sabi. Dumating ang Lunes pero hindi pa rin nawawala ang tampo ni Azela kay Fritzy. Nasa elevator siya at nag-iisip kung paano magkakaroon ulit ng selfie kasama si Charlie. Pero lumipas na ang maghapon, wala pa rin siyang naiisip na paraan. Hinihiling na lang niya na sana bumisita si Charlie kay Cedric para magkaroon siya ng pagkakataon na magpa-picture dito. Hindi ka pa ba uuwi, Azela? Tanong ni Fritzy sa kanya. May tatapusin pa ako. Malamig niyang sagot. Pinaparamdam talaga niya ang tampo sa kaibigan. Pero baliwala rito ang pag-iinarte niya. Sige, uuwi na ako. Ingat ka sa pag-uwi mamaya. Huwag ka masyadong magpapagabi. Saad nito bago umalis. Tinapos ni Azela ang kanyang trabaho. Pero sa 4 na oras niyang overtime, mas mahaba pa ang pagtitig niya sa larawan ni Charlie kaysa trabaho. Natutulala na lang siya dito kapag nakikita ang desktop niya. Nababaliw na yata ako sa'yo, Charlie. Bakit kasi ang gwapo mo? Alam ko namang mahirap kang abutin pero ewan ko ba't mula nang makita ko ang picture mo na yan. Para pakiramdam ko meant to be tayo kahit na pangit ang ugali mo sa personal. Hay, kababasa ko to ng mga pocketbook eh. Kaya pakiramdam ko kahit ang red flag na gaya mo ay pwedeng magbago at ma-inlove sa gaya kung simpleng babae lang. Bumuntong hininga si Azela bago patayin ng computer. Niligpit niya ang mga gamit bago lumabas sa department office nila. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo nang makita niya ang pamilyar na bulto. Oh my gosh! Si Charlie yun! Narito ulit siya sa Acosta Building. Hindi ko sasayangin ng pagkakataon na to. Kailangan makapagpapicture ulit ako sa kanya para maniwala na si Fritzy. Sinundan niya ito hanggang makarating sa opisina ni Cedric. Sumilip siya sa bintana ng opisina nito. Inalis ni Charlie ang suot na sombrero at face mask bago hubarin ang suot na leather jacket at itim na t-shirt. Tinakpan niya ang bibig nang mapasinghap siya sa ganda ng katawan nito. Dati-rati ay sa larawan lang niya nakikita ang matipunong katawan ni Charlie. Pero ngayon ay sa personal na. Ang ganda sa personal ng tattoo niya. Sikat siguro ang artist na gumawa nun. Namamangha niyang bulong sa sarili. Nakita niyang nagpalit ng damit si Charlie. Inilagay nito sa paper bag ang hinubad na damit bago kunin ang phone nito. May kausap ito sa cellphone habang palabas ng opisina. Nagmamadali naman niyang kinuha ang cellphone para salubungin ito. Nakahanda na siya para magpa-picture pero natigilan siya nang magsalita ito. Do you need anything, Miss Barceliaga? Formal nitong sabi bago ibaba ang phone. Gulat man pero kinalma na lang niya ang sarili. Pinagmasdan niyang mabuti ang kaharap na lalaki. Sigurado siyang si Charlie ito dahil sa lakad at pananamit nito kanina. Idagdag pa ang tattoo nito sa dibdib na nakita niya. Pero ang pagiging formal nito ay walang duda na si Cedric. Ngayon lang siya nalito kung sino si Cedric at si Charlie. Sir Cedric? Paninigurado niyang tanong. It's too late to stay here. Go home. Sagot nito bago siya lagpasan. Sumunod naman si Azela rito. Sumabay rin siya nang sumakay ito sa elevator. Nalilito pa rin siyang sumusulyap dito. Hindi siya makapaniwala na may tattoo rin ito tulad ng tattoo ni Charlie sa dibdib. Sir Cedric, anong pagkakaiba niyo ni Charlie? Required ba na lagi kayong pareho? Tanong niya rito, pero hindi ito sumagot. Patuloy naman siya sa pagsasalita kahit parang bato ang kausap niya. Magkaiba ang ugali ng kambal. Si Charlie, madakdak at bastos. Si Cedric, tahimik lang at bilang boss nila ay mabait to. Nagtataka kasi ako, sir. Akala ko ikaw si Charlie kanina. Pero nang magsalita ka, ikaw naman pala si Sir Cedric. Hindi ko tuloy alam kung hihingi ako ng selfie sa'yo.
Problemado niyang sabi. I'm not Charlie. No need for a picture. Noted, sir. Pero last na tong itatanong ko. Bakit pareho ang tattoo niyo ni Charlie? Pareho ba kayo ng trip? Sure mo naman, sir, para may alam ako tungkol sa my love ko. Napaatras si Azela nang biglang tumingin sa kanya si Cedric. Alam mo na may tattoo ako. Paano mo nalaman? Seryoso nitong tanong. Sorry, sir. Nakita kitang nagbibihis kanina. Pero pangako, katawan mo lang po ang nakita ko. Yun lang naman ang inalisan mo ng damit eh. Paano mo nasabi na may tattoo si Charlie? Sinilipan mo rin ba siya? Grabe ka naman sa sinilipan, sir. Nakatingin lang ako at hindi sumisilip. Magkaiba yun kasi... Answer my question, Miss Barceliaga. Paano mo nasabi na may tattoo si Charlie? Muling napaatras si Azela nang humakbang palapit si Cedric sa kanya. Hinihiling niya na sana makarating agad sa ground floor ang elevator. Gusto na niyang umalis doon. Nakakatakot kasi tumingin ng boss niya. Hindi ko pa nakikita ang katawan ni Charlie sa personal. Sa picture pa lang, sir. Ito po, wallpaper ko. Pinakita ni Azela ang wallpaper sa phone niya. Hinablot naman ni Cedric ang phone mula sa kanya. How did you get this picture? Sa internet ko yan kinuha, sir. Burahin mo yan at palitan ng iba niyang larawan. Hinagis nito ang cellphone sa kanya. Mabuti na salo niya yon at hindi nahulog sa sahig. Inilagay niya agad yun sa bag dahil baka agawin na naman ito. Sinubukan ko nang gawin yan, sir, pero bumabalik pa rin ako sa larawang to. Mas gusto ko to sa lahat ng mga larawan ni Charlie. Hindi ako nagsasawang titigan ng malamlam niyang mga mata. Nakakabighani ang ganda ng katawan niya. Minsan, dinadala pa niya ako sa mundo naming dalawa. Sa mundong yon, mahal namin ng isa't isa. Ang lakas talaga ng epekto niya sa akin. May girlfriend ba siya, sir? Baka gusto mo ako maging sister-in-law, pwedeng-pwede ako. Nakangiti niyang sabi. Mas lalo siyang napangiti nang sa wakas ay bumukas na rin ang elevator. You're crazy. Sabi ni Cedric bago ito lumabas sa elevator. Yes, I am. Pag-amin niya. Wala nang dahilan para itanggi niya ang kabaliwan para kay Charlie. Kahit si Fritzy na kaibigan niya ay yun din ang sinasabi. It's not Charlie's picture, Miss Azela. It's mine. Napahinto ang dalaga sa paglabas ng elevator. Para siyang na-stuck sa may pintuan at bukas-sara ang pinto dahil nakaharang siya. Nagloading ang sinabi ni Cedric sa kanya. Ang larawan na pinagnanasaan niya ay hindi ang idolo niyang artista, kundi ang boss niya. My God. Ma'am, may problema po ba? Natauhan si Azela nang marinig ang boses na yon. Nakita niya ang gwardya nang tumingin siya rito. Wala naman po, Kuya Guard. Nagmamadali siyang umalis sa pintuan ng elevator. Ngumiti pa siya sa guard bago ito lagpasan. Hindi na rin niya nakita si Cedric nang lumabas siya ng gusali, pero hindi niya makakalimutan ang sinabi nito. Hindi totoo ang sinabi ni Sir Cedric. Baka niloloko niya lang ako. Nag-invest na ako ng feelings sa my love ko. Bakit naman maling picture ang minahal ko? Pagkumbinsi niya sa sarili. Hindi pa rin siya mapanatag, kaya habang nasa taxi ay nag-search siya ng tungkol kay Cedric. Ngayon lang niya gagawin yon, dahil palaging si Charlie ang sinusubaybayan niya sa internet. Nagulat naman siya nang makumpirma na pumasok sa modeling si Cedric bago ito naging CEO ng Acostas Group of Companies. At isa ang wallpaper niya sa mga kuhang larawan nito noong modelo pa ito. Nakakahiya talaga. Diyos ko, nagkamali pa ako kanina at nag-alok maging sister-in-law. Si Sir Cedric palang pinagnanasaan ko at hindi si Charlie. Kinuha ni Azela ang cellphone at gusto niyang palitan ng wallpaper. Pero hindi niya kayang alisin ang larawan doon. Malulungkot ang pakiramdam niya kapag buburahin yon. Bahala na nga. Hindi naman niya mahahawakan ulit ang phone ko eh. Kaya hindi niya malalaman na hindi ko pinalitan ng wallpaper ko. Nakangiti niyang sabi bago halikan ng larawan sa screen niya. Pero in fairness sir ha, magkamukha naman kayo ni My Love Charlie. Kaya pwede sigurong ikaw na lang ang my love ko, no? Total, ikaw naman pala ang totoo kong love. Buti na lang din dahil ang pangit ng ugali ng kambal mo porket artista ang kumag na yun. Mataas ang energy ni Azela nang pumasok sa trabaho kinabukasan. Nagtataka pa sa kanya si Fritzy dahil sa mabilis na pagbabago ng mood niya. Nag-overtime ka lang kahapon, ang saya mo na ngayon. Anong meron, Azela? Secret. Nakangiti niyang sabi bago buksan ang computer niya. Mas lumawak ang ngiti ni Azela nang bumungad sa kanya ang desktop wallpaper niya. Wala na siyang pakialam kung si Charlie o Cedric yon.
Ang importante ay masaya siya habang pinagmamasdan ng larawan. Bago ka mabaliw riyan, pumunta muna tayo sa main hall at may announcement raw si Sir Cedric. Halika na, Azela. Okay, coming. Excited niyang sagot. Nagtatakang nakatingin sa kanya si Fritzy, pero ngumiti lang siya. Magkasabay silang nagtungo sa main hall para sa magaganap na announcement. Nagtataka na rin si Azela sa kanyang sarili. Simula nang malaman niyang si Cedric ang nasa wallpaper, parang excited na siyang makita ito. Good morning. Bati ni Cedric sa lahat nang dumating ito sa main hall. Good morning, sir. Ganting bati ng mga empleyado, pero boses ni Azela ang nangingibabaw sa lahat. Tumingin pa sa direksyon niya si Cedric. Nahiya naman siya at pasimpleng nagtago sa likuran ni Fritzy. I gathered you here for this special announcement. I'll be out of the office for 2 weeks starting tomorrow, and Jules will be the acting CEO. Report everything to my assistant and I hope everyone will do their job properly while I'm away. Are we clear? Yes, sir. Sagot ng lahat. Pakiramdam ni Azela ay nawalan siya ng gana sa announcement na yon. Hindi naman ito si Charlie na hinahangaan niya, pero apektado siya sa pagkawala ni Cedric ng 2 linggo sa opisina. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang empleyado kay Cedric. I don't share personal matters. I'm sorry. Pwede po bang sumama, sir? Lakas loob na tanong naman ni Azela. No, you can't. Bali walang sagot ni Cedric. Narinig ni Azela ang tawa na ng mga kasama niya. Alam ng mga ito kung gaano siya kabaliw sa paghanga kay Charlie. Siguro iniisip ng mga ito na nagbibiro lang siya. Azela, si Sir Cedric yan at hindi si Charlie. Baka magkamali ka ng pagpantasyahan ha? Biro ng isa nilang kasama. Pinagpantasyahan ko na nga ang larawan niya sa wallpaper ko eh. Akala ko picture ni Charlie. Si Sir Cedric pala yun. Bulong niya. Pero hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Fritzy. Naniningkit ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Magpaliwanag ka sa akin mamaya. Mahina nitong sabi. Tumango na lang siya bago muling tumingin kay Cedric. Hindi niya alam kung namalikmata lang siya, pero nahuli niyang nakatingin dito sa kanya. 1 linggo na simula nang magpaalam si Cedric sa opisina, pero malungkot pa rin si Azela. Napansin na rin yun ng mga magulang niya. May masakit ba sa'yo, Azela? Sabihin mo lang at dadalhin ka namin sa doktor. Nag-aalalang tanong ng daddy niya. Kung napapagod ka sa trabaho, mag-resign ka na. Tulungan mo na lang ako sa pastry shop, o kaya naman ay tulungan mo ang daddy mo sa tattoo shop niya. Gustong-gusto mo yun noon at baka mas malibang ka roon. Napatingin naman si Azela sa mommy niya. Nagtaka siya dahil wala naman siyang maalala na tumutulong siya sa negosyo ng mga ito. Kailan ko ginawa yun, mommy? Hindi ko maalala na marunong ako mag-bake at mag-tattoo. It was before your accident, Azela. Pwede mong subukan ulit ang mga dati mong ginagawa. Mas matutuwa pa ako kung hindi ka magtatrabaho sa mga Acosta. Pag-iisipan ko po, mommy. Masaya po kasi ako sa trabaho ko ngayon at pakiramdam ko nanghihina ako kapag hindi pumapasok sa opisina. Hayaan mo ng anak natin, honey. Suportahan na lang natin siya. Saad ng daddy ni Azela. Sinusuportahan ko naman si Azela, honey. Pero alam mong iniiwasan kong mangyari. Huwag kang mag-alala, nangako siya sa atin. Hindi naman siguro niya babalikin ang pangakong yun. Sana nga. Muling sabi ng mami ni Azela. Nagtataka si Azela kung ano ang tinutukoy ng mga magulang niya. Marami talaga siyang hindi maalala pagkatapos ng aksidente niya. Nagising na lang siya sa ospital na walang maalala. Kahit ang mga magulang niya ay hindi niya noon matandaan. Nakasanayan niya na lang ang pakiramdam na kasama ang mga ito. Hindi niya rin alam kung paano siya na-aksidente. Walang plano ang mga magulang niya na sabihin yun sa kanya. Kapag nagtatanong naman siya ay nililihis agad ng mga ito ang usapan. Weekend na naman at nasa bahay lang si Azela. Wala siyang lakas para gumala sa labas. Wala rin siyang ganang manood ng mga koleksyon niyang pelikula ni Charlie. Gusto lang niyang humiga sa kama at pagmasdan ng poster sa kwarto niya. Yun ang larawan na akala niya si Charlie. Pero si Cedric pala. Ang tagal naman bumalik sa opisina ni Sir Cedric. Wala sa sarili niyang sabi. Nagulat siya at biglang bumangon sa kama. Tinapik niya ang magkabilang pisngi. Bakit hinihintay ko si Sir Cedric? Si Charlie ang hinahangaan ko. Si Charlie lang ang may love ko. Siya lang dapat ang iisipin ko. Pagkumbinsin niya sa sarili.
Malaki ang naging tulong ng paghanga niya kay Charlie para makarecover agad sa aksidente. Kakaibang kasiyahan ng ibinigay nito sa kanya nang una niya itong mapanood sa telebisyon. Simula noon, palaging si Charlie ang bukang bibig niya. Mas lalo yata akong mababaliw rito. Lumabas ng kwarto si Azela. Narinig pa niya ang galit na boses ng mommy niya sa bungad ng pintuan. Parang may pinapagalitan nito roon. Hindi ka niya kailangan. Tahimik na ang buhay niya nang wala ka. Huwag mo na siyang guluhin. Umalis ka na. Galit nitong sabi. Lumapit siya sa ina dahil baka tumaas ang presyon nito. Mom, sinong kausap mo? Nagulat naman ito at biglang sinara ang pinto. Wala yun anak. Akala ko ba magpapahinga ka muna sa kwarto mo? Bakit narito ka? Naiinip po ako. Sino ba yung kausap mo sa labas? Bakit hindi mo pinapasok? Umalis na siya anak. Halika sa kusina, ipagbibake kita ng paborito mong Spanish bread. Hinila si Azela ng mommy niya patungo sa kusina. Gusto niya sanang makita kung sino ang nasa labas ng bahay, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mommy niya. Tinulungan na lang niya itong mag-bake. Tuwang-tuwa naman siya dahil marami siyang nagawa. Hinintay niya rin na maluto ang tinapay. Pagkatapos ay kumuha siya ng lalagyan at nilagay ang iba roon. Saan mo dadalhin ang mga tinapay na yan, anak? Tanong ng mommy niya. Natigilan si Azela dahil hindi niya rin alam kung bakit nagbabalot siya ng tinapay. Parang nakasanayan na niyang gawin yon dahil kusang kumikilos ang katawan niya. Pupunta po ako sa parke mamaya, ibibigay ko po ito sa mga bata. Palusot niya sa ina. Dagdagan mo na yan at maraming bata sa parke ngayon dahil weekend. Baka wala kang matikman sa mga ginawa mo. Sige po, mami. Dinagdagan ni Azela ang mga binalot na tinapay. Naligo muna siya bago pumunta sa parke na nasa loob ng subdivision nila. Maraming namamasyal doon ngayon, pero hawak lang niya ang binalot na tinapay. Parang ayaw niyang ipamigay yun sa mga bata. Anong gagawin ko rito kung hindi ko ipamimigay? Sayang naman ang tinapay kung hindi makakain. Saad niya habang nakatingin sa hawak na paper bag. Gusto mo bang tulungan kitang ubusin ang tinapay na yan? Nanlaki ang mga mata ni Azela nang makita kung sino ang nagsalita. Pamilyar na sombrero at face mask ang suot nito. Char! Naudlot ang pagsigaw ni Azela nang takpan nito ang bibig niya. Shh! Huwag kang sumigaw. Baka makilala nila ako. Tumango naman si Azela. Inalis nito ang palad na nakatakip sa bibig niya. Inayos pa nito ang sombrero at face mask. Naluluha naman siya habang nakatingin dito. Narito ka na sa tabi ko. Miss na kita. Wika niya. Hindi naman sila personal na magkakilala ni Charlie, pero yun ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Namiss mo ko? Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata nito, kaya sunod-sunod siyang tumango. Oo, miss na kita. Hindi ko alam kung bakit narito ka, pero sasamantalahin ko ng pagkakataon na to. Pwede ba kitang yakapin kahit isa lang? Hiling niya. Okay, basta wag kang sisigaw. Binuka nito ang dalawang bisig. Lumapit naman siya rito para yumakap. Hindi na niya napigilan ang luha nang maramdaman din ang yakap nito. Iyak lang siya ng iyak sa dibdib nito. Wala siyang ideya kung bakit ganoon na lamang ang pag-iyak niya. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang kasiyahan. Sorry, nabasa ko pa ang damit mo. Pasensya na talaga. Hindi ko alam kung bakit umiiyak ako ng ganito. Siguro masaya lang ako dahil nayakap kita ngayon. Nayakap ko na ang idol ko. At hindi ka na masungit ngayon. Paumanhin niya rito na hindi umaalis sa pagkakayakap. Napapikit si Azela nang maramdaman ang bahagyang paghigpit ng yakap ni Charlie sa kanya. Pamilyar ang katawan niya sa yakap na yon, pero imposible naman na magkakilala sila ni Charlie bago siya maaksidente. Sana hindi siya nito pinagtabuyan noon sa kotse. Minsan lang to, kaya lubusin mo na ang pagyakap sa akin. Aalis ka na naman ba't iiwan ako? Nagulat si Azela sa sarili niyang tanong. Nahihiya siyang lumayo kay Charlie, pero nilukob agad ng kalungkutan ang puso niya nang lumayo siya rito. Pasensya na talaga, my love. Nagugulat din ako sa mga sinasabi ko. Parang may sariling isip ang dila ko na sabihin ang gusto niya. Ewan ko ba? Naguguluhan din ako. Siguro kung hindi ako na-aksidente, hindi ako magiging ganito. Nakangiti niyang sabi, pero halata sa kanya ang kaguluhan. I'm sorry. Naku, hindi mo kasalanan yun. Aalis na pala ako, baka hinahanap na ako ni Mommy. Sa'yo na lang ang mga tinapay na to. Salamat sa yakap. Aalis na ako, Charlie.
Nagmamadali niyang ibinigay ang tinapay rito bago umalis. Azela. Napahinto si Azela nang marinig ang pangalan niya mula kay Charlie. Nagtataka naman siyang tumingin dito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Pwede bang manatili ka rito kahit ilang sandali lang? Pakiusap nito. Mas lalong naguluhan si Azela dahil gusto niya rin na manatili kasama ito. Alam niya sa sarili na hindi yun simpleng paghanga lang sa artista. Higit pa roon ang nararamdaman niya para dito. Sige, malapit lang naman ang bahay namin. Sayang din kung palalagpasin ko ang pagkakataon na makasama ang my love ko. Salamat. Pakiramdam ni Azela ay nakahinga ng maluwag si Charlie nang pumayag siya. Magkatabi silang umupo sa Bermuda grass pero walang nagsasalita sa kanila. Parang kontento na sila sa katahimikang yun habang magkasama. I'm sorry for everything, Azela. Nagulat si Azela nang hawakan ni Charlie ang kamay niya. Sa pagkakataong yun, hindi siya nailang. Pagkus ay nagustuhan niya ang pamilyar na pakiramdam ng paghawak nito sa kamay niya. Tumingin siya roon at wala sa sariling hinawakan niya rin ang kamay nito. Cedric. Mabilis na bumitiw si Azela sa hawak ni Charlie nang mapagtanto kung anong pangalan ng binigkas niya. Lalayo na sana siya rito nang hilahin siya nito palapit. Napasinghap siya nang mabilis nitong binaba ang face mask at sinalubong siya nito ng halik sa labi. Mahal na mahal kita, Azela. Malakas na kumabog ang dibdib ng dalaga. Pakiramdam niya hindi yun ang unang beses na narinig niya ang mga salitang yon. Hindi ikaw si Charlie, di ba? Nalilito niyang tanong. Malungkot itong humiti. Ngayon ay sigurado siya na si Cedric ang kasama niya. Pero nalilito siya kung bakit siya nito hinalikan at nalilito rin siya kung bakit pamilyar ang halik nito sa kanya. Bakit mo ako hinalikan, sir? May gusto ka ba sa akin? Umamin ka, sir. Matagal ka na may pagnanasa sa akin? Nangako ako sa mga magulang mo na hindi ko guguluhin ang isip mo. Pero gusto kitang makasama kahit ngayon lang. Imbis ay sagot ng binata. Wala na akong pagkakataon na gawin to sa mga susunod na araw. Kahit ang pagmasdan ka mula sa malayo ay hindi ko na magagawa. I really love you, Azela. I'm sorry for what happened before. Forgive me, my love. Sir Cedric, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tama ba ako na type mo ko? Litong-lito na siya, pero hindi niya rin napigilan ang pagpatak ng luha niya. Marahang pinahid ni Cedric ang luha sa pisngi niya. Muli siya nitong hinalikan sa labi. Magaan lang yon at parang nagpapaalam. Take care, my love. Saad nito bago tuluyang umalis. Naiwan namang puno ng kalituhan si Azela. Samantala, pinagmamasdan ni Cedric ang paborito niyang tinapay na nakalagay sa plato nang may kumuha ng isa roon. Tol, kinakain ng tinapay at hindi pinagmamasdan. Baka mapanis na yan, sayang naman. Wika ni Charlie sabay kagat sa tinapay. Ang sarap nito ah. Ito ba ang binili mo sa labas kaya nang hiram ka ng disguise sa akin? Nagtungo ito sa ref habang nasa bibig ang kapiraso ng tinapay. Kumuha ito ng inumin bago bumalik sa mesa. Galing yan kay Miss Barceliaga. Barceliaga, yung empleyado mo. Bakit kayo nagkita? Huwag mong sabihin na may tinatago kayong relasyon. Yari ka kay Lolo kapag ginawa mo yun. Bumuntong hininga si Cedric. Hindi pa niya nasasabi kay Charlie ang tungkol kay Azela. Yun ang dahilan kaya pumunta siya sa kondo nito. Nahihirapan na siyang itago yun, lalo pat palagi niyang nakikita si Azela. She's alive, Charlie. Kunot noong tumingin sa kanya si Charlie habang patuloy ito sa pagkain ng tinapay. Sino? May fiancé. She's alive. Hindi siya namatay tulad ng sinabi ko sa'yo noon. Napahinto sa pagnguya si Charlie. Binitiwan nito ang kaputol na kinakain na tinapay bago uminom ng tubig. Pagkatapos ay mataman siya nitong pinagmasdan. Who is she? Kinuha ni Cedric ang wallet sa bulsa niya. Dinukot niya mula roon ang isang larawan at iminigay kay Charlie. Shit! Siya yung babaeng empleyado mo, di ba? Gulat nitong sabi nang makita ang larawan. Yeah. Azela and I were in a relationship for 3 years. Paano mo siya nakilala? At paano kayo nagkahiwalay? Kung pagmamasdan kita ngayon, alam kong mahal mo pa rin siya. You're right. I really love her. Pero hindi ko siya pwedeng lapitan at mahalin ng lantaran dahil may kasunduan kami ng mga magulang niya. Tell me what happened, bro. Malay mo matulungan kita.
Nakilala ko si Azela nung modelo pa ako. Siyang gumuhit ng peke kong tattoo para sa isang photoshoot. At siya rin ang gumawa ng tattoo ko sa dibdib. Mahal ko siya at siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Pinakilala ko siya kay Lolo pero tumutol si Lolo na pakasalan ko si Azela. Tumigil sandali si Cedric sa pagsasalita. Kinuha niya ang lalagyan ng tubig ni Charlie at uminom doon. Hindi niya kayang sabihin kung ano ang sunod na nangyari. Pangpalakas loob lang yon dahil nanghihintay si Charlie ng susunod niyang sasabihin. Nakipaghiwalay ako kay Azela 1 linggo pagkatapos ko mag-propose. She was devastated and can't accept our breakup. Nagdesisyon akong umalis ng bansa para lumayo sa kanya. Iniisip ko na mabilis niyang matatanggap ang paghihiwalay namin kung wala ako rito. But sadly, she followed me to the airport and got an accident along the way. Nawalan siya ng kontrol sa sasakyan dahil sa bilis ng pagpapatakbo niya. Nahulog sa bangin ng sasakyan at na-rescue naman siya ng mga dumadaang motorista bago sumabog ng sasakyan. Pero himala na lang ang magliligtas sa kanya. Tumayo si Charlie at lumapit sa kanya. Tinapik nito ang balikat niya. Nauunawaan ko pinagdadaanan mo, bro. Maging masaya na lang tayo dahil buhay pa siya ngayon. She's alive, but I died. I lost my life when I lost her. Araw-araw ko siyang nakikita sa opisina pero hindi ko siya mahawakan. Pinupuntahan ko rin siya sa bahay nila pero hindi pa rin nawawala ang galit ng mga magulang niya sa akin. Ako ang sinisisi nila sa nangyari kay Azela. Tama sila. Ako may kasalanan kung bakit nawala ang alaala ni Azela. Malay mo, bumalik din ang mga alaala ni Azela at mapatawad ka rin ng mga magulang niya. It's impossible, Charlie. Azela got severe head injury in that accident. Damaged brain cells do not regenerate and she will never regain her memories again. Nagbago ang lahat sa kanya, maliban sa itsura niya. Ibang tao na ang Azela ngayon. Wala na ako sa alaala niya. Kaya sabi ng mga magulang niya, wag na wag ko nang lalapitan ng anak nila kahit kailan. I think it's better that way, Cedric. Imposible niyo ring makuha ang happily ever after ngayon dahil ikakasal ka na. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa magiging asawa mo. Baka hanggang dun lang talaga kayo ni Azela. Hindi sumagot si Cedric. Kumuha na lang siya ng Spanish bread sa plato at kinain niya yon. Kalungkutan ang muli niyang naramdaman dahil sa pamilyar na lasa ng tinapay. It's really over, my love. Saad niya sa isip. Yun na rin ang huling beses niyang sasabihin ng endearment nilang dalawa ni Azela. Mula nang malaman niya na humahanga ito kay Charlie at tinatawag nitong my love ang kapatid niya, alam niya sa puso niya na para sa kanya ang tawag na yon. Lalo na noong nalaman niya kay Azela na siya ang pinagpapantasyahan nito sa larawan. Nagulat ang lahat ng empleyado sa Acosta's Group of Companies nang bumalik si Cedric sa opisina kasama ang nakakagulat na anunsyo. Ikakasal na ito sa susunod na linggo. Kalat na kalat yun sa buong gusali at hindi rin yun nakaligtas kay Azela. Ito pala ang personal matter na sinasabi ni Sir Cedric. Anong masasabi mo rito, Azela? Panunokso ni Fritzy. Palagi na siyang tinutokso ni Fritzy kay Cedric simula nang sabihin niya ang tungkol sa pinagpapantasyahan niyang larawan. Wala. Tipid niyang sagot habang ginagawa ang trabaho niya. Ayaw niyang magpaapekto sa balitang yon. Ginulo ni Cedric ang tahimik niyang buhay simula nang halikan siya nito. Hindi pa niya alam kung ano ang dahilan ng paghalik nito sa kanya. Pero ikakasal na pala ito. Wala lang? Talaga ba? Dahil ba sa my love mo? Mas bet mo ba talaga si Charlie kaysa sa boss natin? Tumigil sa ginagawa si Azela. Pagod siyang tumingin sa kaibigan. Marami akong ginagawa, Fritzy. Pwede bang magtrabaho ka na lang din? Oras ng trabaho ngayon at hindi chismisan. Naiinis niyang sagot. Nabigla naman si Fritzy sa pagsusungit niya. Pinagpatuloy niya ulit ang trabaho. Hindi pa rin niya kinikibo si Fritzy hanggang mag-uwian. Pagdating sa bahay, nahahapo siyang umupo sa couch sa salas ng bahay nila. Tulala lang siyang nakatitig sa kisame. Azela, anak, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang sabi ng mami niya. Hinawakan ni Azela ang pisngi. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Walang buhay siyang tumawa habang patuloy na umiiyak. Ano bang meron? Bakit ako nasasaktan ng ganito? Tanong niya sa sarili. Sabihin mo sa akin ng problema, makikinig ako. Ayoko nakikita kang ganyan, anak. Mami, bakit ako nasasaktan sa balitang ikakasal na ang boss ko? Si Charlie ang idol ko pero bakit si Sir Cedric lagi ang iniisip ko? Hindi ko maintindihan.
Ano bang meron sa amin ni Cedric noon? Hinawakan nito ang mukha niya at inalis nito ang luha sa pisngi niya bago siya yakapin. Huwag mo nang isipin ang bagay na yun, Azela. Makakasama sa iyo ang masyadong pag-iisip. Baka mapahama ka na naman. Hindi ko kakayanin kapag nakita kang nag-aagaw buhay sa ospital. Please anak, huwag mo nang isipin si Cedric para sa ikabubuti mo. Mas lalong dumadami ang tanong sa isip ko kung hindi niyo sasabihin ang lahat, Mommy. Anong connection ko kay Cedric? Bakit pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala? Marahang dumistansya ang mommy niya sa kanya. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. Nangingilid ang luha nito sa mga mata. Nakikita niyang nahihirapan din ito sa sitwasyon niya. Mangako ka sa akin na kapag sinabi ko ang totoo, hindi mo na siya iisipin. Pangako, Mommy. Katotohanan lang ang gusto kong malaman. Bumuntong hininga ang mommy niya bago nagsalita. Dati kayong magkasintahan ni Cedric at siya rin ang dahilan kaya ka na-aksidente. Nakapaghiwalay siya sa'yo bago kayo ikasal. Alam kong mahal ka niya, Azela, pero nakaraan na yun. Ikakasal na siya ngayon at wala na rin siya sa alaala mo. Magsimula kang muli nang wala si Cedric. Mas makabubuti yun para sa'yo. Pero magkatrabaho po kami, Mom. Malungkot niyang sabi. Oo, pero halika muna sa daddy mo. Mom, bakit hindi mo ko pinigilan noon na magtrabaho kay Cedric? Dahil sabi mo masaya ka sa ginagawa mo. Kaya sinabihan ko na lang si Cedric na itrato ka bilang empleyado at wag na wag niyang sasabihin sa'yo ang totoo. Pinaalala ko sa kanyang kasunduan namin noon na isekreto ang nakaraan niyo. Nauunawaan ko na po. Pagkatapos marinig ang sinabi ng mami niya, nagdesisyon si Azela na alisin sa sistema niya si Cedric. Pinalitan niya ng sariling picture ang wallpaper niya. Inalis niya rin ang mga poster sa kwarto niya at itinago yun sa drawer kasama ang singsing na hinubad niya pagkalabas sa ospital. Magiging empleyado at boss na lang ang koneksyon nilang dalawa dahil ayaw niyang umalis sa trabaho. Napamahal na sa kanya ang trabaho at ang mga kasama niya. Pero sinubok agad siya ng tadhana nang makasabay niya sa elevator si Cedric pagpasok niya kinabukasan. Good morning, sir. Mahina niyang bate. Napayuko si Azela nang mataman siya nitong tingnan. Tumaas ng elevator at dalawa lang silang sakay nun. Did you sleep last night? You look exhausted. I'm fine, sir. Thank you for asking. Alagaan mo palagi ang sarili mo, Azela. Tumingin si Azela kay Cedric. Nakatingin lang ito sa unahan ng elevator. Walang ekspresyon ang mukha nito. Napapaisip tuloy siya kung anong klaseng boyfriend ito sa kanya noon. Pero inalis niya agad sa isip niya yon. Nangako siya sa mommy niya na hindi na ito iisipin pa. Congratulations on your wedding, Sir Cedric. Saad na lang niya. Thank you. Naging tahimik sila sa loob ng elevator hanggang bumukas ang pinto sa floor kung saan siya lalabas. Nakahinga siya ng maluwag pagkalabas, pero napahinto siya sa paghakbang nang marinig ang sinabi ni Cedric bago sumara ang pinto ng elevator. I'm not sorry for the kiss. I love kissing you like before, Azela. Napahawak sa dibdib si Azela nang tumugon ang tibok ng puso niya. Ngumiti siya dahil masarap sa pakiramdam ang sinabi ni Cedric. Ngunit mali yun. Ikakasal na ito at hindi na dapat ganoon ang maramdaman niya para sa lalaki. Pagsapit ng tanghali, hindi inaasahan ni Azela ang bibisita sa department nila. Natpilian ng mga kababaihan nang makita si Charlie. Azela, narito ang idol mo! Saad ni Fritzy. Okay na ulit sila dahil normal na ang magsungitan sa kanilang magkaibigan. Busy pa ako, Fritzy. Bali wala niyang sagot. Hindi na siya excited makita si Charlie, simula nang malaman niyang ang nakaraan nila ni Cedric. Baka dahil lang doon kaya siya humanga kay Charlie. Hindi niya kayang itanggi sa sarili na mahal pa rin niya si Cedric, kahit na hindi niya ito maalala. Isang patunay ang nararamdaman niyang kasiyahan kapag nakikita ito. Kaya lang, wala na siyang karapatan dito. Dahil tapos na ang lahat sa kanila. Miss Azela Barziliaga, may kasabay ka na bang mag-lunch? Nagulat si Azela nang biglang sumulpot sa tabi niya si Charlie. Nakangisi ito sa kanya, pero sumimangot lang siya. Confirm na hinangaan lang niya si Charlie dahil kamukha ito ni Cedric. Hindi nakakaalala ang isip niya, pero nakakaalala naman ang puso niya at loyal pa rin yun kay Cedric. Magkakasabay kaming kumain ng lunch, Sir Charlie. Sagot niya at tukoy sa mga kasama. Ayaw mo ba akong kasabay kumain? Ililibre kita. Di ba may love mo ako? Okay lang naman, basta kasama silang lahat. Okay, cool.
Sang-ayon nito na ikinatuwa ng mga kapwa niya empleyado. Akala ni Azela ay dadalhin sila ni Charlie sa mamahaling restaurant o sa restaurant sa labas ng gusali. Pero hindi sila lumabas. Sa loob ng Acosta Building pa rin sila kumain kung saan hindi na kailangan magbayad ni Charlie. Dito na lang tayo kumain dahil hindi sapat ang 1.5 hour break time nyo kapag sa labas tayo pumunta. Baka malate kayo pagbalik ng opisina. Baka iban ako ni Cedric sa building kapag nagbulakbul ang mga empleyado niya dahil sa akin. Paliwanag ni Charlie. Okay lang yun, Sir Charlie. Ang mahalagay kasama ka namin kumain. Saad ni Fritzy. Siyempre naman. Umupo na kayo at umorder ng kahit anong gusto nyo. Sagot ko lahat. Mabilis namang kumuha ng kani-kanyang pwesto ang mga kasama ni Azela. Uupo na rin sana siya pero hindi la siya ni Charlie. Dito ka maupo, Azela. Pinaghila siya nito ng bangko at pinaupo siya. Ako na ang order sa pagkain mo. Muli nitong sabi bago umalis. Nagtataka naman si Azela sa kilos ni Charlie. Hindi naman sila close nito, o baka close talaga sila pero hindi niya lang matandaan. Hinayaan na lang niya itong gawin ng gusto. Minsan lang siya pagsisilbihan ng sikat na artista, kaya sasamantalahin na niya. Tiyak maraming maiinggit sa kanya. Where's Charlie? Napaigtad sa gulat si Azela nang marinig ang boses ni Cedric mula sa likuran niya. Boses pa lang nito ang naririnig niya pero nagwawala agad ang puso niya. Sandali niyang pinakalma ang sarili bago sagutin ng boss niya. Umu-order ng pagkain, sir. Libre daw niya. Pero mukhang wala naman siyang babayaran dito. Yeah, hindi talaga siya nagbabayad dito. Saad ni Cedric bago umupo sa tabi niya. Nagtaka naman siya kung bakit doon ito umupo. Marami namang bakating upuan sa loob ng kantin. Mas pinili pa talaga nito sa tabi niya. Paano niya ito maaalis sa sistema niya kung palagi itong nasa tabi niya? Cedric, umorder ka na lang ng pagkain mo. Marami na ang dala ko. Sabi ni Charlie nang bumalik ito sa mesa nila. Binaba ni Charlie ang tray ng pagkain sa mesa. Halos lahat yata ng putahe ay in-order nito. Kumain na tayo, Azela. Paanyaya ni Charlie. Salamat, Sir Charlie. Sasandok na sana ng pagkain si Azela pero kinuha yun ni Cedric sa kanya. Tol, para kay Azela yan. Umorder ka ng pagkain mo ron. Saad ni Charlie sa kakambal. Allergic siya sa lahat ng pagkain na may sili. Ayaw niya rin sa mga pagkain na maalat, mamantika at masyadong matamis. Hindi siya kumakain ng dessert. Bakit nag-order ka pa ng leche flan? Hindi rin siya umiinom ng soft drinks. Dapat tubig o gatas ang kinuha mong inumin niya. Magkakasakit siya sa mga order mo, Charlie. Sermon nito. Binalik ni Cedric ang mga pagkain sa tray at inalis yon sa mesa nila. Nagtataka naman ng mga kasama ni Azela sa naging reaksyon ng boss nila sa pagkain niya. Umiling naman siya sa mga ito para iparating na wala siyang alam sa ginawa ni Cedric. Nagtataka rin siya kung bakit ganoon na lamang ang concern nito sa mga kakainin niya. Personal ba kayong magkakilala ng kakambal ko, Azela? Nakangising tanong ni Charlie. Mukhang may nalalaman ito tungkol sa kanila ni Cedric, pero halatang gusto lang mangulit. Bakit pala naisipan mong ilibre kami, Sir Charlie? Balik tanong niya rito. Ayaw niyang sagutin ang tanong ni Charlie dahil nakikinig ang mga katrabaho niya. Ano na lang ang iisipin ng mga ito kapag sinabi niyang meron? Ikakasal na si Cedric at alam yun ng lahat sa Acosta Building. Magiging masama lang siya sa paningin ng mga ito kapag nalaman ng nakaraan nila ni Cedric. Naisip ko kasi na hindi ko pa ito nagagawa, kaya ginawa ko na. Isa pa, may gusto akong makita at patunayan. Magbabase ako rin sa gagawin kong desisyon. Nakangising sagot ni Charlie sa kanya. Umiwas ng tingin si Azela dito nang bumalik sa mesa si Cedric. May dala itong pagkain na sakto sa panlasa niya. Inilagay nito ang mga pagkain sa harapan niya, bago muling umupo sa tabi niya. Napatingin naman siya kay Charlie, pero makahulugan itong umiti habang salitan silang tinitingnan ni Cedric. Akala ni Azela ay hindi na magpapakita si Charlie sa kanya pagkatapos ng panglilibre nito sa opisina. Pero muli itong sumulpot sa tabi niya habang mag-isa siyang naglalakad sa D&V Mall. Nakasuot na naman ito ng paboritong disguise. Bakit narito ka na naman, Sir Charlie? Wala ka bang trabaho at marami kang oras para puntahan ako? Tanong niya rito. Gusto kong mamasyal kasama ka. Halika na. Hinila siya ni Charlie palabas ng mall at dinala sa sasakyan nito. Hindi na rin siya nakatanggi rito at sumama na lang. Dinala siya nito sa Ocean Park at nakipagkamustahan ito sa mga isda sa Giant Aquarium. Kumusta kayo? Ako to, si Charlie.
Siguro hindi nyo na ako kilala. Wala kasi kayong TV dyan eh. Hayaan nyo, palalagyan ko kayo ng isang TV para mapanood nyo ako. Natatawa na lang siya sa kabaliwan ni Charlie. Akala niya baliw na siya, pero mas baliw pala to sa kanya. Azela. Napatigil siya sa pagtawa nang tawagin siya nito. Bakit? Wala kang maalala sa nakaraan, di ba? Oo, nagkaroon ako ng permanent amnesia dahil sa aksidente ko noon. Bakit mo naitanong? Hindi mo talaga naaalala si Cedric? Lahat ng kilala ko sa nakaraan ay hindi ko na maalala ngayon. Parang na-reset ang pagkatao ko pagkatapos ng aksidente. Mahal mo pa ba siya? Muling tanong ni Charlie. Hindi niya alam kung anong gusto nitong malaman, pero magiging tapat siya sa nararamdaman. Kung mahal ko siya o hindi, wala na ring silbi yun. Isang araw na lang at ikakasal na siya. Ano pang silbi ng pagmamahal ko kung ibang babae nang makakasama niya? Malungkot niyang tugon. Umuwi na tayo. Ha? Bakit bigla ka nagyayayang umuwi? Ayaw mo na bang makasama ang mga isda? Naalala ko kasi na may gagawin pa ako. Ihahatid na kita sa inyo. Halika na. Nailing na lang si Azela sa biglaang desisyon ni Charlie. May itatanong lang pala ito sa kanya pero dumayo pa sila ng Ocean Park. Hindi na lang sinabi kanina. Gayunpaman, nalibang naman siya kahit sandali at nakalimutan na ikakasal na si Cedric bukas. Pero ngayong pauwi na sila, naalala na naman niya ang magaganap na kasal at wala rin siyang pagpipilian kundi dumalo dahil required silang pumunta. Mapipilitan siyang panoorin ang kasal sa iba ng lalaking mahal niya. Nang sumapit ang araw ng kasal ni Cedric, parang sinasakal si Azela habang nakaupo sa tabi ni Fritzy. Isang simpleng white dress ang suot niya tulad ng ibang bisita. Maganda ang ayos ng bulwagan sa isang 6-star hotel kung saan gaganapin ang kasal. Puting-puti ang buong paligid na may palamuting makikinang na bato. Hindi na siya magtataka kung totoong diamante yon dahil sa yaman ng mga Acosta at pamilya na mapapangasawa ni Cedric. Fritzy, lalabas lang ako sandali. Paalam niya sa kaibigan. Azela, saan ka pupunta? Magsisimula na ang kasal. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Fritzy. Diretso siyang lumabas sa bulwagan. Tumakbo siya palayo dahil ayaw niyang marinig ang malamyos na musika sa kasal. Masasakit ang puso niya kapag nanatili siya roon. Hindi niya alam kung saang parte ng hotel siya naroon. Nagulat na lang siya nang may humila sa kanya. Nagpumiglas siya at sinipa ang taong yun. Bitiwan mo ako! Sigaw niya. Azela, calm down. It's me. Natigilan si Azela nang makilala ang boses ni Cedric. Oh my God, Cedric! Niyakap niya si Cedric at nagsimulang tumulo ang luha niya. Pero mabilis din siyang lumayo nang maalala na ngayon ang kasal nito. Anong ginagawa mo rito, Cedric? Ngayon ang kasal mo, bakit narito ka? Sa ibang lugar tayo mag-usap, Azela. Sumama ka sa akin. Marahan siyang hinilan ni Cedric at isang silid ang pinasukan nila sa hotel. Niyakap agad siya ni Cedric pagkasara ng pintuan. I miss you, Azela. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Masaya si Azela na marinig yun mula kay Cedric, pero may malaking katanungan sa isip niya. Kumalas siya sa yakap nito. Hinawakan naman nito ang kamay niya. May problema ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang sa akin, Azela. Narito na ako at hindi na kita iiwan kailanman. Cedric, malito. Kasal mo ngayon pero tumakas ka ron. Alam ko may iniingatan kayong reputasyon ng pamilya mo at hindi mo pwedeng dungisan yun. Kilalang pamilya ang pamilya ng babaeng pakakasalan mo. Ayoko maging dahilan para masirang okasyong to. Bumalik ka ron, Cedric. Mahal kita pero hindi ko hahayaan na mapahiya ang bride mo sa mga tao. Parang walang narinig si Cedric dahil nakangiti lang ito sa kanya. Alam kong mahal mo pa rin ako kahit wala kang alaala tungkol sa akin. Nararamdaman ko yun kapag tumitingin ka, Azela. Hindi mo lang alam pero nakasubaybay ako sa'yo lagi. Natatakot ako na mapahama ka ulit. Pinagsisihan ko na ang kasalanan ko noon at hindi ko na uulitin yun. Hindi na kita iiwan, Azela. Cedric, huwag mo akong pahirapan ng ganito. Alam mong malito. Masakit para sa akin pero kailangan kong tanggapin. Ikakasal ka na at hindi ako mapapangasawa mo. Azela, makinig ka sa akin. Walang mali sa pagmamahal. Sinusunod lang natin ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Paano ang bride mo? Maghihintay siya roon ng walang groom. Ayokong mapahiya siya dahil sa akin.
Hindi siya mapapahiya dahil naroon si Charlie. Si Charlie ang pakakasalan ni Amira Palma at hindi ako. Paano nangyari yon? Ikaw ang groom niya, di ba? Sasabihin ko sa iyo ang lahat, Azela. Maupo muna tayo. Umupo sila ni Cedric sa gilid ng kama. Hindi nito binibitiwan ang kamay niya nang simulan nitong ikwento ang nangyari kung paano humantong si Charlie bilang groom ni Amira Palma. Bago sumapit ang araw ng kasal, niyayang uminom ni Charlie si Cedric. Pinaunlakan ito ni Cedric dahil kailangan din niya ng lakas sa sistema. Iniisip niyang tumakas sa kasal niya kay Amira Palma. Pero iniisip din niya ang pamilya. Malaki ang magiging epekto sa kanilang negosyo kapag hindi natuloy ang kasal. Alam mo, ngayon ko lang naisip na hindi ka nababagay na maging asawa ni Amira Palma. Saad ni Charlie sa gitna ng pag-inom nila. Si Azela lang naiisip kong maging asawa. Tumawa si Charlie sa sagot niya. Mahal mo talaga si Azela, no? Mahal ka rin niya at nagmamahalan kayong dalawa. Hahayaan mo bang sirain ulit ni Lolo ang pagmamahal niyo sa isa't isa? Second chance niyo na to, bro. Wala akong pagpipilian sa ngayon. Madadamay ang pamilya natin kapag umatras ako sa kasunduan. Loyal husband ang kailangan ni Amira Palma. At hindi mo maibibigay yun kung may mahal kang iba, Cedric. Hindi mo rin naman kayang ibigay ang hiling niya kung isa kang artista. Maraming babaeng naliling sa'yo. 2 lang tayong magkapatid. Mas pabor si Lolo kung ako magpapakasal kay Amira Palma. Alam niyang hindi mo iiwan ng pag-aartista para lang maging loyal husband ni Amira. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong iniwan ko na ang pagiging artista? What do you mean, Charlie? Uminom muna ito sa baso ng alak. Bumuga pa ito ng hangin bago ngumisi kay Cedric. I just terminated my contract with my agency. Pagkakataon ko naman para iligtas ka. Iniligtas mo ako noon sa paghawak ng kumpanya para matupad ang pangarap ko mag-artista. Marami na akong natutunan at napatunayan sa showbiz. Sapat na yun. Ngayon, bibitiwan kong pag-aartista para matupad naman ang pangarap mo. Pwede mo nang makasama ang babaeng mahal mo. Hindi ganun kadali ang lahat, Charlie. Si Lolo ang nagdesisyon ng kasal na to sa pagitan namin ni Amira. Kung may dapat magbago ng desisyon, si Lolo yun at hindi tayo. Puntahan natin si Lolo ngayon at sabihin natin ang desisyon. Tamang-tama dahil magkasama sila na Amira ngayon. Hindi na tumanggi si Cedric nang isama siya ni Charlie sa vacation house ng lolo niya. Gusto na rin niyang matapos ang bagay na yon at hindi niya tatanggihan ng pagkakataon na binigay ng kakambal niya. Nagulat naman ang matanda nang makita sila ni Charlie. Seryoso ang babaeng kasama nito at hindi man lang sila tinapunan ng tingin. You need something, right? Tell me. Saad ng matanda. Lolo, allow me to marry Miss Amira Palma. I want to be her loyal husband for the rest of my life. Seryosang wika ni Charlie. Nakuha rin ito ang pansin ni Amira at bahagyang tumingin kay Charlie. Why? Maikling tanong ng matanda. I love someone else, Lolo. I'm not qualified to be Miss Amira's loyal husband. Sagot naman ni Cedric. Tama si Cedric, Lolo. Ako lang ang nababagay kay Miss Amira. Tinalikuran ko ng pagiging artista para maging loyal husband niya. Segunda ni Charlie. Nakakahiya na pumunta kayo ritong magkambal para sabihin yan. At sa harapan pa mismo ni Miss Palma. Mga amoy alak pa kayo. Nahihibang na ba kayo? Pinalaki ko ba kayong ganyan? Kung nabubuhay pa ang mga magulang nyo, hindi nila magugustuhan ang asal nyong yan. Galit na tanong ng matanda. Yumuko si Cedric at Charlie. Malakas ang loob nila kanina. Pero ngayon ay para silang pinitpit na luya. Hindi pa rin nila kayang salungatin ang mga desisyon ng lolo nila. Napakatapang kasi nito at nakakatakot suwayin. Let him, Mr. Acosta. Hindi mahalaga kung sino ang pakakasalan ko. Ang mahalaga ay loyal sa akin na magiging asawa ko. Let your other grandchild be happy with the woman he loves. Baliwalang sabi ni Amira. Humupa agad ang galit ng matanda sa sinabi ng babae. Nakahinga naman ng maluwag sina Cedric at Charlie dahil natapos na sa wakas ang kanilang problema. Utang pala natin ang lahat kay Charlie. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkasama ngayon. Saad ni Azela pagkatapos marinig ang kwento ni Cedric. Nakahilig siya sa balikat ng lalaki habang nakaalakbay ito sa kanya at tiniglalaruan ng mga daliri niya. Oo, at nagpapasalamat din ako kay Amira. Hindi siya nagpumilit na magpakasal sa akin. Dahil din sa kanya kaya pumayag si Lolo na makasama kita. Sana lang maging maayos ang pagsasama nilang dalawa.
Marahang tumango si Azela. Panatag na ngayon ang pakiramdam niya dahil kasama niya si Cedric. Anong nararamdaman mo ngayon magkasama na tayo? Kumikirot ba ang ulo mo? Tanong ni Cedric. Maayos lang ang pakiramdam ko. Hindi ko na iniisip ang nakaraan para hindi ako mahirapan. Ang mahalaga ay masaya ako ngayon dahil narito ka sa tabi ko. Salamat at hindi na wala ang pagmamahal mo para sa akin, Azela. Gusto kong makausap ang mga magulang mo para muli nila akong matanggap. Ihaharap kita sa altar ng kompleto ang pamilya natin. Matagal na sanang nangyari to pero ngayon ko lang tutuparin. Patawarin mo ako kung inurong ko ang kasal natin noon dahil naging duwag ako at sunod-sunuran lang ako kay Lolo. I'm sorry, my love. Dahil sa akin kaya munti ka nang mamatay. Na hindi hinayaan ng Diyos na mangyari dahil alam niya na may karugtong pa ang love story natin. At pinapatawad na kita, my love. Niyakap siya ni Cedric. Wait, so it means nung bagong hired ako sa company mo, kilala mo na ako umpisa pa lang? Yes, my love. But I have to act as if I don't know you. Hirap na hirap ako sa araw-araw na nakikita ka pero hindi ko man lang malapitan at makausap. Gustong-gusto kitang kausapin at ipagtapat na nagmamahalan tayo. Pero nangako ako sa mga magulang mo na hindi ko kailanman ipapaalam sa'yo na magkakilala tayo. Kausapin natin sila. I'm sure mapapatawad ka rin nila. Thank you, my love. Napatingin si Azela sa kamay niya nang isuot ni Cedric ang singsing doon. Napangiti siya dahil napakaganda nun. Ang ganda, Cedric. Kamukha nito ang singsing sa kwarto ko. Galing din ba sa'yo ang singsing na yon? Engagement ring natin yun. Pero ito na ang bagong engagement ring natin. Bagong singsing, bagong simula ng pagmamahalan natin. Iiwan na natin ang masasamang bagay sa nakaraan at bubuo tayo ng bago at magagandang alaala sa kasalukuyan at hinaharap. I love you, Azela. I love you too, Cedric. May alaala at wala, ikaw pa rin ang pinipili ng puso ko. Ngumiti sila sa isa't isa bago naglapat ang kanilang mga labi. Yun ang halik ng totoong pagmamahal. May pagkasabik. Ngunit nanatili ang respeto. Hindi sila humantong sa bagay na gagawin lang nila pagkatapos ng kasal. Makapaghihintay ang lahat, tulad ng paghihintay nilang magkasamang muli. Nang mga sumunod na araw, nakakabisita na si Cedric sa bahay ni Azela para kunin muli ang loob ng mga magulang nito. Nahirapan to, pero alam ni Azela na papayag ang mga magulang niya na ituloy ang naudlot nilang kasal noon. Azela, pupunta ba si Cedric dito mamayang gabi? Magluluto ako ng mechado at kare-kare. Napangiti si Azela sa tanong ng mommy niya. Hindi man ito masyadong kinakausap si Cedric kapag pumupunta roon, palagi naman itong pinagluluto ang nobyo niya. Opo, mami. May dadaanan lang daw po siya sa grocery. O siya, tulungan mo na ako rito para makakain na tayo pagdating ni Cedric. Bilisan mo ang kilos, Azela. Nariyan na, mami. Para namang may panauhing pandangal, mom. Nakangiti niyang biro sa ina. Bakit? Hindi na espesyal sa'yo ang lalaking pinaglalaban mo sa amin? Sabi ko nga po espesyal. Ito na nga po, tutulong na po. Ganoon ang palaging nangyayari sa tuwing bumibisita si Cedric sa bahay nila. Parang gustong patabain ng mami niya si Cedric kahit na macho na ito. Hindi nagtagal ay sumang-ayon na rin ang mga magulang niya sa kasal nila ni Cedric. Marami ang nagulat nang i-anunsyo ni Cedric ang kasal nila sa opisina. Ang pagkakaalam ng mga ito ay si Cedric ang kinasal kay Amira. Pero ngayon ay naituwid na nila ang maling akala na iyon. May mga nagtaka kung paano sila nagkaroon ng relasyon. Wala naman silang utang na paliwanag sa mga ito, kaya hindi sila nagsasalita. Dati-rate, pinagnanasaan mo lang si Sir Cedric. Ngayon ikakasal na kayong dalawa. Iba rin ng friend ko, level up to the highest level ang peg. Pang CEO ang beauty. Masayang biro ni Fritzy sa kanya. Hindi pagdanasa ang ginawa ko, Fritzy. Pagmamahal yun. Pagtatanggol niya sa sarili. Fritzy is Fritzy. Iiral pa rin ang pagiging makulit nito. Kaya kinulit pa rin siya nito kahit oras ng trabaho. Kaya sinabi na rin niya rito ang totoo. Ito lang ang sinabihan niya ng nakaraan nila ni Cedric. Naiiling na lang siya dahil iniisip din niya ang kabaliwan noon sa larawan ni Cedric. Makalipas ang 6 na buwan, naganap din ang kasal ni Cedric at Azela. Hindi mawawala ang mga magulang ni Azela sa kasal. Naroon din ang ibang kamag-anak ni Cedric, pero wala roon si Charlie at ang lolo nito. Binati lang sila ni Charlie sa phone bago ang araw ng kasal.
Wala naman silang natanggap na kahit anong mula sa lolo ni Cedric. Nauunawaan yun ni Azela dahil hindi siya gusto ng matanda. Gayunpaman ay ginagalang pa rin niya ito sa kabila ng pagkadisgusto nito sa kanya hanggang sa huli. Okay lang. Ang mahalaga ay kasama niya si Cedric at wala namang ginagawa ang matanda para saktan siya. Marahil tanggap na rin ng matanda na siya ang mahal ni Cedric at pinaglaban lang nito ang pagmamahal na yon. Hindi naman pinapabayaan ni Cedric ang trabaho bilang CEO. Mas lalo nitong napalago ang negosyo pagkatapos ng kasal nila. Habang si Azela naman ay naging housewife ni Cedric, pinag-resign na siya nito sa opisina. Pabor yun sa kanya dahil mas maaalagaan niya ang asawa habang abala ito sa trabaho at pagtataguyod ng kanilang pamilya. Lalo na't nalaman nila na buntis na siya sa una nilang supling. Masakit man ang sinapit ni Azela sa nakaraan, pinagpapasalamat na rin niya na hindi na niya maalala ang sakit. Hindi na niya maaalala ang aksidente. Pero kahit ilang beses pa siyang mawala ng alaala, titiyakin niyang palaging pipiliin ng puso niya na kilalanin at mahalin si Cedric. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.